Magandang hapon. Since maulan na mula kanina, panay ang ulan, hindi rin lang makapag-ikot-ikot sa Manukan. Ay pag-usapan na lang uli natin yung asil o yung viper. Marami rin talagang nagbi-breeding ngayon ng asil, sumusubok, nilalagay sa mga Texas or American farm. Kaya lang sa akin kasi, hindi ako ah, ilalagay ko siya doon pero hindi yung ah, i-dilute yung dugo. Kasi hindi ko naman kailangan nung ah, yung bang tawag dito, ah, ipaliitin yung dugo ng asil tapos American blood o pagandahin yung manok. Kaya ako nagbi-breed ng asil kasi gusto ko yung laro nila. So yung offbeat, yung timing, tapos yung pagiging kalmado, yung temperament. So madali silang ihanda tapos hindi sagasa, calculated yung galaw nila. So bakit mo ano 'yun, babaguhin? So pag pinasukan ko siya ng American foul para lang kumuha ng speed o kaya yung height kasi nga medyo maliit. Pero hindi yung para i-dilute ko yung asil. Karamihan kasi ng iba makikita mo sabihin ano na lang yan, 1/4 or 1/8. So, hindi gano'n yung inaano ko dyan sa Viper ko. Pagdating ko ng 1/2 niyan, binibreed ko pabalik yan sa Viper. Kasi ayaw mawala yung laro ng Viper. Hindi yung parang gusto mo yung ratatata, yung maraming kumalo. Hindi po pwede yung kasi, may makikita ka sa kanilang gano'n. Yung Viper kasi, may lumalabas na gano'n. Pero kung anuhin mo ang laro ng asin, single stroke na kalkulado ang dalaw. So bakit mo dadalhin doon sa na maraming pumalo unless na i-commercial mo. So kukuhanin mo yung karakter ng asil na maganda ang cutting, tapos yung physical niya na maganda ang katawan, yung buto. So yun siguro ang purpose ng iba. Pero sa akin kasi, since nung magsimula akong magmanok, nasanay ako sa mga manok na Tagalog. So, okay lang sa akin yung mga pangit na manok. Hindi ako masyadong nakaano doon kasi nakikita ko na may mga abilidad din yan. Saka yun nga, pagka-hack fight, lamang ka. Problema ko lang kung minsan yung mga pinag-uunot ko, malalakas ang loob. Kapag ka nakita nila na alam nila na maayos nga yung dugo ng asil, minsan magugulat ka pa, mas malaki pa yung kalaban. So, pero ang purpose talaga niyang asil na yan, ilabang ko sa hack fight para makalamang. Pero ang nangyari nga, nung bumalik ako sa pagmamano, mas na-testing ko siya sa derby. Kasi sa derby nga, timbangan lang, hindi ka mahirapan, hindi mo kailangan nung taga-ulot. Kasi sa ulutan, hindi po pwede ang pikon. Kailangan wais ka dyan. Kapag ikaw medyo pikunin sa kantsawan, hindi para sa'yo ulutan. Ang maganda din na masasabi ko lang dito sa Viper, kaya niyang inbreeding. So, i-breed back mo sila lang, hindi ka mag-aalala sa gameness. Tapos yun nga, matibay. So, madaling buhay. Tapos ang maganda sa kanila talaga, yun, yung galaw na makikita mo na nandun yung patience nila. Pag umatake yung kalaban, titignan, tapos aangatan. Pagka oras na nakuha nila, medyo may kalalagyan ka. So, accurate talaga mamalo.
Ngayon, kung kayo magbe-breeding ng asil, hanap lang kayo ng nung mabilis. Kasi pagka yung mabagal lang nakuha mo asil, ang mangyayari dyan, ilalagay mo ng i-dilute mo yung dugo niya hanggang 1/4, 1/8. So, hindi mo alam kung yung influence ng asil nandun pa. Sa akin kasi, mas gusto ko nandoon yung karakter ng asil. Kung makikita ninyo yung legendary na si Bobby Bones, hindi niya naman pinaganda yung manok niya. Kilala siya doon sa asil. So, pinatatakutan siya doon sa asil. Meron siyang isang linyada na inilalagay na itim. Ang nabasa ko dati, Black Mallorca yung Spanish Fowl. So, maring meron pang iba na nilalagay. Pero kung makikita ninyo, heavy rin siya sa asil. Diyan yung makikita na hindi mo kailangan mo lang humanap ng magandang linyada na asil. Tapos, kapag binreading mo siya, kailangan heavy ka sa asil. So, disadvantage, totoo yung pag sa derby, pag malalaki pinasimulan mo na asil. Itong Viper, maliit lang Kanya lang, ayun nga, ang ko dito, kung paano siya palalakihin. Nung meron akong mga naging maayos sana na palabas, magaganda sukat. Ang problema, nagpalit-palit ako ng tao na nawala yung mga tinatabi ko na pang material sana na tuwing kailangan ko ng matangkad, babalik ako sa kanila. Yun yung mga una kong palabas na nung pasukan ko ng 5K. Wala na natira. So, balik ako dito sa mga Viper ko na maliliit. Pero, tingnan ko ulit. Subukan ko ulit pag-arala i-breed. Baka mapa-improve ko yung katawan. Kasi may nakita ako yung butcher asil ni paring Rico, yung 3-way niya na Bingham, Bowls at Saab. Nakita ko maganda. Tapos hindi rin kalaki yan. So yung ginagamit ko ngayon dun sa mga hatch ko na may kaunting butcher. Pagkayari nun, single mate ko yan dun sa Viper. So kukuhanan ko yan ng material. Yung mga babae niyan, ipunin ko. Yung lalaki, pag medyo palagi ko testingin. So ganyan ako. Experiment. Tabi yung babae. Tapos ilalaban ko yung lalaki. Sa istagan. Kapag makita ko na papalo ng maayos, lalaban ko yung istagan. So, derby ang testing ko para agad. Ayoko ng hack fight. Kasi pag tinesting mo sila sa hack fight din, tapos hindi mo pa rin alam kung okay sila sa derby. So, diretso derby. Sana makapampalabas ng maayos. Medyo matanda na inahin ko. Baka mga 5 or 6 years old. Isa lang yun. So, i-breed ko yun. Pagkayari ko, i-breed tong sa Genesis. Si-single mating ko yun. Tingnan ko kung magiging maganda resulta. Pag naging maganda resulta nun, yun ang gagamitin ko mga material. Lalagyan ko uli ng sweater siguro. Or, pwede ring round head. So, hindi ako nag-ano ng hatch. Kasi, hindi ko naman kailangan ng hatch. Hindi ko rin kailangan yung power. Dahil nga game yung asil. Kapag ka meron kang tunay na asil, hindi ka dapat nag-aalala sa gameness nila. Kasi ang asil, talagang game blood yan. Kaya nga lumalaban yan, naked hill, kahit nga maghapon. Kahit ilang oras yan. So, lumalaban yan, kahit bali-balian to ka. Ganun sila kag-game. Sa night, ang laban naman 10 minutes. So, maaaring wasak-wasak. Pero, minsan yung ibang manok, makikita mo naman na halos di nila nararamdaman yan. Mamamatay na lang ng walang hindi nila alam. So, pag magbe-breeding kayo ng
ng asil, siguraduhin nyo lang na ang gagamitin nyo ay yung game blood. Tapos, nandun na yung character o yung laro na gusto nyo. Huwag yung magbe-breed kayo, i-grade nyo ng 1/2, 1/4, 1/8, tapos hindi palagi. Ilalagay ninyo sa hatch. Habang nilalagay nyo kasi yan sa hatch, nag-iibang karakter eh. So, yung benefits na makukuha mo lang doon sa asil, yung katawan siguro. Lalo na kung yung ginagamit mong mga hatch eh, pure. So, yung influence ng hatch, mas magdodomina yan kaysa dun sa asil na ginegrade. Tama rin sinasabi ng iba, kung mag-i-grade mo lang din gano'n, mag-roundhead ka na lang. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. So, ganun lang yung ano niyan. Sa akin naman kasi, talagang libangan. So, hindi ko rin ma-advise yan sa mga baguhan. Pag baguhan ka, palagi ko, hindi ka dapat mag-ano ng asil. Dahil baka ma-frustrate ka lang, pangit. Tapos kakantsawan ka pa ng mga kaibigan. So, mawawalan kang gana. Yan asil, dun lang siguro sa tingin ko, mas bagay dun sa mga matagal na nagmamana. Para at least, alam nila kung anong gagawin nila. So, alam nila kung anong hinahanap nila doon, kung bakit dito. Kapag baguhan ka, palagay ka, magtingin ka na lang ng magandang round. So, yun lang ang ano ko sa pagbibreed ng asil. Wag basta-basta bumili ng asil na alam yung hindi naman ganun kagawin. Pero hindi ko ina-endorse yung asil namin. Marami naman diyang asil na game. Yung isang kaibigan natin dyan, nagpapanon si Lean Del. So, puro asil yan. Mga bobby balls, yung bulik niya, yung mga black niya. So, makikita mo yan na pagka pinopost nila na nagpapanan. So, hanap lang kayo ng magandang source ng asil. Sa susunod ulit, next time, na usapan.